Ayon, mga kababayan, kumusta po kayo? No? Kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo palagi, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin, no, na mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Meron na naman tayong panibagong update ngayon, mga kababayan. Kahapon, sabi lang natin sa ating live na si Saldico ay September 13 pa nakaalis ng New York. At hindi nga alam, no, kung saan ito pupunta. Ngunit mga kababayan, no, sa bilis ng social media. Actually mga kababayan, tayo po ay magpapasalamat sa social media. Dahil kung hindi dahil sa social media, hindi po natin malalaman yung mga taong nawawala. So mas nakakatulong po ang social media. At hindi po lahat ng panahon ang social media ay nakakatulong. Minsan, nakakapahamak rin. Katulad niyan, para sa atin, mga taong bayan, mga taxpayer na ninanakawan, ay nakakatulong sa atin kung saan natin makikita yung mga magnanakaw. Pero yung mga magnanakaw, napapahamak po sila dahil sa social media. Dahil nabisto po sila kung saan. Bakit mga kababayan? Si Saldico po ay September 13 pa lang nakaalis na ng New York, Amerika. At hindi alam kung saan daw ito pumunta. Ngunit mga kababayan, meron pong isang post na kung saan namataan si Saldico sa Singapore. Sa Singapore po siya papuntang Spain, no? Nasa Singapore, biyaheng papuntang Spain. So ito po, mga kababayan, Diyos mio marimar, namataan po si Saldico. Mga kababayan, ito po nakalagay sa isang balita sa Politico. Ito po. Mga kababayan, Politico News po yan, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay nasa Politico News, no? Namataan po si Saldico sa airport ng Singapore. Kung mapapansin niyo po yung sahig po yan na may carpet sa Singapore po yan. Ako alam ko din po kasi ilang beses din po ako nakabalik-balik sa Singapore. So ngayon mga kababayan, namataan daw po doon si Saldico papuntang Espanya. So babasahin ko lang po. Just in, Politico, 13 minutes ago. Just in, Ako Bicol Party List Representative Saldico is racking up air miles while facing allegation of pocketing billions in kickback from ghost and overpriced flood control project, which with political learning that the former chairman of the House Appropriation Committee is reportedly bound for Madrid, Spain. Nako po, hasta la vista Saldi. Co-hopes to Singapore from US now bound for Spain. Nako, ito na, mga kababayan. Ito po, sa mga hindi nakakaalam, ayan po yung picture, mga kababayan, no? Si Saldico po yan. Pamilya ni Saldico, hindi ko alam kung kasama ata anak niya, asawa niya, sila po'y namataan sa Singapore. So, klarong-klaro, hindi po yan fake news ha, mga kababayan. Siya po'y namataan sa Singapore, no? Na bound to Madrid, Spain. Hasta la vista, baby. So, ito po, mga kababayan, babasahin ko lang. Hasta la vista, Saldico hopes to Singapore from US now bound for Spain. And nakalagay po dito, ayan nga, mga kababayan, this marked yet another stop in his international trail. Politico has obtained a copy of Coast Visit Pass from the Singapore Immigration and Checkpoint Authority confirming his entry into the city-state. The document shows Ko was issued a 30-day visit pass on September 16, 2025 at 3:12 p.m. valid until October 16, 2025. Travel records from the U.S. Customs and Border Protection earlier revealed that Ko flew into New York City on August 26 and departed on September 13. So August 26 pala pumunta ng New York, Amerika si Saldico, and then bumalik po at umalis sa New York ay September 13. Ko's name has been repeatedly raised in the Senate Blue Ribbon Committee probe into anomalous infrastructure project. Former Department of Public Works and Highway or DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantaras testified that Ko allegedly pocketed 20 to 25% in kickback from multi-billion peso flood control allocation. Dismissed DPWH
Assistant District Engineer Bryce Hernandez meanwhile claimed he personally delivered through 1 billion peso cash. Naku, ang dami nito. 1 billion in cash stuffed into 20 suitcase, ferried by several bonds to one of Coast staffers, who has dismissed the corruption's allegation as baseless and politically motivated. Yun ang sabi. Naku po mga kababayan, eto na nga, namataan po si Saldico, no? Nasa Singapore, nakaalis na pala ng New York noong September 13, pumunta po kasi siya doon August. So umalis siya September 13 sa New York, pumunta ng Singapore, and ngayon po nasa Singapore, pupunta na naman ng Madrid, Spain. Nako, so bakit palipad-lipad si Saldico at hindi humaharap sa aligasyon laban sa kanya sa Kongreso? So ngayon po mga kabakbayan, tumakbo na naman. Haiko, it's home to meet me ho. Mga kababayan, at bukod dyan mga kababayan, no, namataan si Saldico sa Singapore, dito naman tayo ngayon. Nang pagkatapos ng namataan si Saldico sa Singapore, ito naman yung balita ng DZMM. No, may ads lang po mga kababayan. I-skip lang po natin yung ads. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang kaap sa amin, si General Raul del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico. Sa madaling salita mga kababayan, yung 11 aired asset or yung mga helicopter, mga chopper, mga private plane, mga sasakyan niya, 11 po yan na mga private plane ni Saldico ay ipipraise order. So ito po, continue. I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos. 4.7 billion po ang halaga ng 11 or 11 private planes ni Saldico ay ipipraise po sa halaga po ng 4.7 billion. Value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Missibis ba ito? Under Missibis Aviation. This is all in US dollars. Ito po yung mga iba't ibang mga assets ng mga eroplano at chopper. So ayan po mga kababayan. Ang model po ay EST value in US dollar. Ito po ay Cessna 414A Chancellor, Agosta A109A. Ito po ay nagkakahalaga ng 7.940 million, no? 7.940 million ang isa sa kanyang mga eroplano. So continue, ito pa. Next is High Tone Construction Development Corporation, also I think connected to Congressman Zaldico. And also Bill 505. Builder, I think 2 million. Kapatid ba ito o ano? I don't know, basta related to that. No? Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7. Total value is close to 5 billion pesos or 4.7. Kulang-kulang 5 billion lahat. So we have also... Ayan po mga kababayan, yan po yung mga helicopters ni Saldico and then private plane. So ito po ang nakalagay, Bill 206B3 and Bill 407 and Augusta Westland 1398 and Gulfstream 350. Ito po yung katulad sa sinasakyan ni Digong papuntang The Hague. So ngayon mga kababayan, ayan po ay isa sa nagkakahalaga na mahigit kumulang 5 billion air asset ni Saldico ay ipipraise po, no, ng government. Diyos mio Marimar, apakayaman, biruin ninyo. 5 billion air asset pa lang yan. Paano pa yung sa lupa? Billion ang pinag-usapan dito. Billion.
Yung 1 bilyon mga kababayan, kahit tambakan ako, mawawala ako. Yung 1 bilyon na tag 1,000, mawawala ako pag tambakan ako. Lalo na pag tag 100. Mas lalo akong hindi na makikita. Ganun po kadami ang 1 bilyon. So, alam nyo na mga kababayan, ito, continue natin. Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-praise sa mga ito. Naku po. Sa ipinresenta ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Augusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Putragis Isang na yan. Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million. Nako. 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million. At Bell 206B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pagmamayari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Mayroon Naku. ding air asset ang High Tone Construction Development Corporation kung saan iniuugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng aero asset sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. Ayan na, mga kababayan. Kita nyo na po, ipinipraise na po ang halagang 5 million no, na mga air asset ni Zaldico, mga kababayan. Diyos mio Marimar, eto na nga ang sinasabi ko sa inyo. Grabe, no? Mga eroplano, helicopter pa lang yun. Wala pa yung lupa, wala pa yung bahay. Nako po. So yun lamang po mga kababayan, yung ating update ngayon. Maraming pong salamat sa inyong lahat ko sa mga gusto po ng mga latest update. Mag-follow lang po kayo at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. And see you next vlog. God bless. Thank you.